Hello mga kaguro, kumusta po? Sa episode natin ito, ating pag-uusapan ang pagtaas ng apat na benepisyo na matatanggap na natin ngayong taong 2026. Ano-ano kaya ang mga ito? Pero bago natin pag-usapan yan, kung naghahanap o may plano po kayong bumili ng DepEd Sublimation Uniform, ay maaari po kayong makabili gamit ang link na nasa description sa ibaba para makapili po kayo ng gusto ninyong DepEd Shirt Sublimation Uniform. At tuwing bumibili po kayo gamit ang aking link, ay natutulungan nyo din po ako na maka-earn ng commission. Pakishare na din ang video ito sa iba pa nating mga kasamang kaburuan. Maraming pong salamat. Ano-ano kayong mga benepisyo ang maaari nating matanggap ngayong taon? Mayroon tayong apat na benepisyo sa ating listahan. Una na nga dito ay ang salary increase na matatanggap na natin ngayong buwan ng January. Dahil kung matatandaan na ngayong taon ay ang implementation ng ika-third tranche ng ating salary increase. At naglabas na nga ang Department of Budget and Management o DBM ng Budget Circular o dito nitong January 22 upang pahintulutan ang pagtaas ng sahod ng lahat ng mga government personnel effective ngayong January. Ang lahat ng mga kaguruan ay maaaring makatanggap ng pagtaas ng sahod ng mahigit sa 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos. Depende po kung anong salary grade at step increment meron po kayo. Excited ka na ba para dito? Pangalawa sa ating listahan ay ang pagtaas din ng ating mid-year at year-end bonus. Dahil tumaas ang ating gross monthly income dahil sa salary increase natin ngayong taon, ay expected na rin na tataas din ang matatanggap nating mid-year at year-end bonus. Ang magiging pagtaas ng ating mga bonuses ay nakadepende kung anong position mayroon po kayo. At expected na ito ay tataas mula sa 1,600 pesos hanggang higit sa 3,000 pesos. Pangatlo sa ating listahan ay ang teaching supplies allowance na natatanggap natin kada taon. Ito ay binibigay sa pagsisimula ng klase. At ngayong taon ito ay tataasan na mula sa 5,000 pesos na natatanggap natin at gagawin na po itong 10,000 pesos. Ito yung batas na inaprobahan noong 2024 at ito ay sa pangunguna ni Senador Bong Revilla na naging pangunahing may akda ng ganitong batas na tinatawag din nating Kabalikat sa Pagtuturo Act na inaprobahan na rin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang batas na ito ay naglalayong dagdagan ang taon ng teaching allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Excited na ba kayo dito mga guro? Pang-apat sa ating listahan ay ang pagtaas din ng matatanggap nating performance-based bonus o PBB kung sakaling ito ay pahihintulutan ng ating Pangulo. Dahil kung matatandaan ay pinagpaliban muna ng ating pamahalaan ang pagbibigay ng ganitong klase ng bonus. Pero kung papalarin at kung sakaling pahihintulutan man ito ng ating Pangulo ay siguradong may pagtaas din ng ating PBB. At ito yung performance-based bonus natin para sa taong 2024. Dahil kung matatandaan na noong 2024 ay nagkaroon din tayo ng first tranche ng salary increase. At dahil dito ay expected na tataas din ang matatanggap nating PBB. Kung sakaling ito man ay pahihintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana nga mga kaburo. Meron pa tayong bonus sa ating listahan. Ito ay ang pinangakong mahigit sa 100,000 na bilang na magiging promosyon ng mga guro sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP para sa ngayong taon. Dahil nakakuha nga ng pinakamalaking budget ang ating agency na umabot sa mahigit 1 trillion pesos at naging first time in Philippine history na nakakuha ang DepEd ng ganitong kalaking halaga ng budget. At ipinangako nga ni Secretary Sani Anggaran na maglalaan sila ng budget para sa mahigit 100,000 na mga guro na mapopromote sa ngayong taon. Excited na ba kayo dito mga guro? Paki-comment mo nga sa ibaba. So hanggang dito na lang muna mga guro. Salamat po sa panonood.